Hello mga ka-workshop, isang magandang gabi sa inyong lahat. Meron na naman tayo sa inyong ibabahagi o ituturo na pwede nyong kapulutan ng aral o pwede nyo may apply sa paggagawa ng inyong motor o pagdi-DIY ng inyong motor. So malaking bagay ito, lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang na gustong matuto about sa wiring ng kanilang mga motor. So ang ipapakita natin sa inyo, ang ituturo natin sa inyo ay yun, paano ba nagpa-function yung starter, push starter ng ating mga motor. So ayan. So meron tayong tatlong diagram na ipapakita sa inyo at explain natin kung ano-ano ang mga ito at ano ang function. Paano din malaman kung ano ang mga dapat i-test kapag nagkakaroon ng problema yung ating starter system. So ayan. So ito yung unang ating diagram. So pangalawa at pangatlo. So syempre bago natin umpisahan yung mga ka-workshop, huwag nyo munang kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Jello Workshop. Follow nyo rin ako sa aking FB page, Jello Moto. So, yun nga mga ka-workshop. Ano ba yung mga function ng bawat pyesa ng ating push starter? So, 4 lang naman ang dapat nyong i-check dyan kapag hindi gumagana ang inyong push starter motor. So, nung una, syempre yung inyong push start switch. Sunod yung inyong starter relay, starter motor, at yung inyong battery. So, kailangan good health ang inyong battery. So, dito muna tayo sa unang diagram mga ka-workshop. So, sa unang diagram, ito yung push starter na hindi mo na kailangan i-press yung iyong brake master o yung iyong brake lever. So, push start lang ang ipupush mo, mag-i-start ng motor mo. So, ito ang kanyang battery, push starter motor, relay, starter relay, at push start switch. So, mula sa inyong push start switch, kapag positive trigger siya, yung isang wire niyan, nakakonekte na yan sa accessory wire mula sa inyong push start switch. Tapos yung output niya, papunta naman yan dito sa atin starter relay trigger. Ito. So positive. At yung kabila niya naman, ito ay naka-ground or direkta na sa body ground ng atin motor or sa battery. So itong dalawang high tension wire na makikita nyo sa ating starter relay, kalimitan ang kulay nito, kulay red at kulay black. Ito yung malaking wire or yung makapal na wire na makikita nyo sa inyong starter relay. Nakakonect naman yan, yung kanyang number 87, nakakonect yan sa starter motor. No? Tapos yung kanya namang red wire na solid, na high tension wire, direkta naman yan sa battery na hindi na dumaan ng fuse. Yan. So, bakit hindi siya dumaan ng fuse? Dahil gumagana lang naman siya kapag pinupush mo ang iyong push start switch. Tapos, kung sakali mo magkaroon na siya ng short circuit, ang masisira dyan yung relay. Kaya hindi na siya dumaan sa fuse. Isa pa, mataas ang amperahe na kailangan niya na hindi nakakayanin ng fuse box. No? Iinit na yung fuse box. Kaya hindi na yan pinadaan sa fuse. Nirekta na siya. So, yan. Tapos yung isang wire ng iyong starter motor, high tension din yan, nakalagay yan sa body ground. So, dalawa yan. Dalawang wire lang naman na makikita nyo dyan. Isang positive at isang ground. Tapos sa inyong push start naman, dalawang wire lang rin. Isang positive at saka isang output. No? So, ayan yun para sa mga push start lang at hindi na kailangan i-press yung kanilang brake lever. Dito naman sa kabilang diagram, so ito naman sa pangalawang diagram, kung makikita nyo, dalawa yung switch, no? Pero parehas lang sila ng pyesa dito sa unang diagram. Yung kanyang starter motor, starter relay, battery, tsaka yung dalawang switch. So bakit dalawang switch? Yung isang switch sa brake light, yung isang switch naman sa push start switch. So, nagpa-function kasi ito, kaya dalawang switch niya dahil tinitrigger niya yung kanyang starter relay sa pamamagitan ng pag-press mo sa iyong brake lever at pag-push mo sa iyong push start. So, ayan. So, pag napasukan siya ng positive mula sa iyong push start, kailangan mo rin syempre i-press yung iyong brake lever para naman magkaroon ng supply para sa negative.
So, mula sa switch, sa brake switch, pwedeng magkabaligtad sila, pwedeng itong positive, ito ang negative. So, it's either sa dalawa, pero pareha silang, magkahiwalay sila ng source. So, negative, positive, pero pwede silang magkabaligtad. So, ayan. So, pag nag-push ka ng iyong brake lever at ng iyong push start, pinagsabay mo siyang i-push, magkakaroon ng trigger papunta dito sa iyong relay. Pag nagkaroon ng trigger mula sa iyong relay, nalagyan siya ng negative at positive supply, magkakaroon ng output papunta sa iyong starter motor. Yan. Tapos yung pinaka source mo or input mo, ayun, direkta ulit siya sa battery. Lagi siyang walang fuse, hindi siya dumaan sa fuse. Tulad ng sinabi ko, mataas yung amperahe na kailangan niya, kaya hindi na siya pinadaan sa fuse dahil maaring masunog lang ang iyong fuse. No? Or yun, iyong fuse box. So maliit lang naman ang tinakbo na kuryente niyan, wire niyan papunta sa iyong starter relay. Tsaka kung sakali magkaroon ng short circuit, masisira ng starter relay mo at hindi na magkakaroon ng sunog sa iyong motor. So yan. Si starter motor naman, positive at negative din. So etong mga to, mga ka-workshop, itong source tsaka output, high tension lagi yan, makakapalang wire yan. So itong trigger, so normal lang siya na wire. Karamihan, gauge 18 lang ang wire ng mga yan. Stock lang siya na papunta sa harness. So, ang pinagkaiba niya sa una, yung una ay, ayan, wala siyang brake lever. Hindi mo pipigayin yung brake lever niya para mag-start. Dito naman sa pangalawa, kailangan i-press mo yung brake lever at yung push start. So, punta na tayo sa pangatlo mga ka-workshop. So, sa pangatlo naman, pares lang siya halos ng pangalawa. No? Na meron dalawang switch. Ito, kailangan mo rin i-press yung iyong brake lever at iyong push start. Pero dito naman, ang trigger nila ay galing sa brake lever or sa brake light. So, ayan. Mula sa iyong switch ng brake light, pinasukan siya ng positive. Pag pinress mo yung iyong brake lever, magkakaroon ng kuryente pupunta dito sa iyong push start at ipupush mo rin yung push start para matrigger niya naman yung starter relay. So kaya sabay rin siyang pinipress or pinipindot kapag magpo-push start ka. So yan. Pero yung kanyang negative always nang naka-on. So positive trigger lang ang kanyang kailangan para ma-on yung iyong starter relay. Kadalasan to sa mga scooter type na motor, yung pinipress yung atin brake lever. Tapos yung starter relay niya, ganun pa rin. Yung high tension nakalagay sa may battery at yung isa naman nakalagay sa starter motor. Tapos yung isang barang starter motor nasa ground. So ayan, ganun lang sila nagpa-function mga ka-workshop. So magkakaiba silang tatlo dahil sa pamamaraan ng pag-start ng motor. So, yung iba, pinipress pa yung brake lever at push start bago mag-start. Yung iba naman ay direkta na push start lang. So, yan. So, paano ba i-troubleshoot yung ganitong klase na problema, no? Pag nagkaroon ng problema, halimbawa, hindi nagpo-push start ang iyong motor, paano ba i-troubleshoot? Unang-una, syempre, kailangan i-check mo yung battery mo. Kung nasa 12 volts pa siya or 12.4, ibig sabihin goods pa yung iyong battery. Ngayon, kung goods pa ang iyong battery, hindi pa rin siya nagpo-push start, kailangan mo ngayon i-check dito sa inyong push start switch. Kailangan sa inyong push start switch, meron siyang power papunta sa inyong starter relay. So, napakahalaga na meron kayong tools or gamit para ma-diagnose kung may power ba o kuryenteng dumadaloy papunta sa inyong starter relay or sa bawat pinupuntahan ng wire or ng power ng inyong starter system. So yan. Dito, kung halimbawa pinush start nyo na, binrake lever nyo at wala pa rin tumutunog, wala kahit ano, itetest nyo dyan yung trigger ng inyong starter relay. Dito sa ground, ganun din sa positive na galing sa inyong brake switch at push start switch. So, ang gagawin nyo lang, yung isang test light nyo, ilalagay nyo sa negative
pero tatanggalin nyo kailangan yung inyong starter relay sa kanyang socket pag magte-test kayo. Pag tinanggal nyo yon, yung isang paan ng test light nyo, lalagay nyo sa positive kung negative ang hinahanap nyo, at kung positive naman, ilalagay nyo naman siya sa negative. So example, positive trigger ang inyong switch, so ilalagay nyo siya sa positive or negative ng inyong motor. Tapos yung pinaka-isang pin ng test light nyo, susukatin nyo dito. Yan. Sukatin nyo muna yung accessory, yung input niya. Kailangan may ilaw. Ngayon, kung wala yan, ibig sabihin, may problema yung wire na nakakonect dito sa inyong brake switch o push start switch. Ngayon, kung okay naman, meron siyang power, subukan nyo naman dito naman. Tapos, i-press nyo, kailangan may tumawid naman ang kuryente mula rito, papunta dito. O, kapag meron pa rin, subukan nyo naman dito sa may push start switch. Kailangan may tumatuwid siyang kuryente pag pinress nyo inyong push start switch. Kasi, kung wala, ibig sabihin hindi niya nasusuplayan ng trigger yung inyong starter relay. So, push start switch ang problema. Or yung linya ng push start switch. So, yun. Ngayon, kung nag-push start switch ka naman at nag-brake ka, pinress mo yung brake lever mo at tumunog ang iyong relay, so nagkaroon siya ng sounds, ng tick sounds, no? Tick-tick, gaganon yan, no? O, ang gagawin mo naman ay susubukan mong ipag-connect itong dalawang high tension wire. So, gamit kayo ng long nose or wire na makapal, i-jump wire nyo sila sa isa't isa, pagdidikitin nyo silang dalawa. Pag tumakbo ang inyong starter motor, ibig sabihin goods ang inyong starter relay. Pero make sure lang na meron siyang kuryente sa kanyang trigger. So, ganon. Pag short nyo itong dalawang high tension wire, red at black wire, na high tension, yung makapal na wire, at kailangan umikot ang inyong starter motor. Ngayon, pag napagdikit nyo at hindi umikot ang inyong starter motor, ibig sabihin, check nyo yung linya pupunta sa starter motor kung may positive, at kung may ground, check nyo rin. Ngayon, kung meron naman siyang ground trigger at positive source, ibig sabihin, nasa loob ng inyong starter assembly ang problema. Pwedeng kulang na yung sira na yung carbon brush, or pwedeng madumi na, or yung buong starter motor mo na ang may problema. Ngayon, kung tiyanek mo naman, gumagana lahat, umiikot yung iyong starter motor, nagtitik yung iyong starter relay, may power yung iyong mga switch, at good function ng iyong starter system, umiikot siya, umiikot yung iyong starter motor pero hindi pa rin nag-i-start, ibig sabihin, ang problema mo na yun, pinapaikot ng iyong starter motor. So, ano ba yun? Yun Bendix drive para mapatakbo yung iyong motor. So, marahil nandun na ang problema. Ngayon, kung nandun na ang problema, mayroon kayong mga kailangan palitan doon. Kailangan nyo palitan yung repair kit ng Bendix drive. So, kailangan nyo na yun, ipacheck sa mekaniko para magawa. Yan, mga ka-workshop. So, ganyan lang gumagana ang ating starting system o yung push start system ng ating mga motor. So, ayan. Ayan yung mga diagram niya. Yung unang diagram, yung push start lang. Pangalawang diagram, yung kailangan mo nang i-press yung iyong brake lever. Ganon din yung pangatlong diagram. So, nagkakaiba lang sila sa trigger papunta sa iyong starter motor, starter relay. So, yun lang mga ka-workshop. Sana meron akong naibahagi sa inyo. Ngayon, kung hindi nyo pa rin mag-gets, ulit-ulitin nyo lang yung video. Napakalaking tulong nito, lalong-lalo na sa mga bago lang na nagwa-wiring sa kanilang motor. So, ito ang pinaka-diagram ng starter system ng inyong motor. So, ayan. Yan ang nakalagay mismo sa inyong harness. So, ayan. So, yun lang mga ka-workshop. Ride safe sa atin lahat and God bless.